hindi na naulit kasi binalaan ko siya. Pero kahit hindi niya ulitin yung takot, yung galit, hindi na nawawala. Simula noon, naging mailap na siya. Nagbago. Naging sobrang protective sa phone. Ayaw magpahiram. At laging may overtime. Hanggang isang gabi, nasundan ko siya. Nahuli ko siyang kumakain sa labas kasama yung babaeng ate ko nang pinagseselosan. Hindi sila magkahawak ng kamay pero kita sa tingin, Bettina. Alam mo yung tingin na may gusto. Pag-uwi, hinarap ko siya. Todo deny. Kasama lang sa office, kumain lang daw sila. At dahil ayoko magkagulo sa harapan ng mga bata, tumahimik na lang ako. Pero mula noon, hindi na ako napalagay. Bawat gabi na wala siya, iniisip ko kung nasa na kaya siya. Bawat tawag na hindi nasasagot, tinitingnan ko ang phone. Hanggang sa dumating sa punto na pati sarili ko hindi ko nakilala. Wala na akong confidence. Wala na akong boses at oo, Bettina, kahit ilang taon na kami, parang unti-unting namamatay yung babae sa loob ko. Gusto ko siyang iwan, gusto kong lumayo, pero may sanggol ako eh. Wala akong ipon at nasa probinsya yung mga magulang ko na hirap din sa buhay. Tuwing naiisip kong umalis, lagi kong iniisip kung saan ako pupunta, saan kami titira, paano yung mga bata. Kaya heto ako ngayon, nakakulong sa sariling bahay,